isang araw, itong si Junior Bangag luluhod to sa China para lang sa langis kasi ang taong bayan siya na ang sinisisi. Siya na ang tawag dito, tinutumbok o tinatarget na tawag dyan. Basta siya na sinisingil, yan, siya na sinisingil ng tao. O yan, nahanap na sa, saan yung pangako mo na hindi tayo mauubusan ng langis? Akala ko ba pananitilihin ninyo na mayroong langis? Yung ganon. Wala pa. O eto ho, mga kababayan, parang nagsisimula na pong lumuhod. Sa bansang China, si Junior Bangag. Tatapang-tapang na taong ito noon. O ano ka ngayon? Mismong US na hinihimudan mo ng puwet, hindi ka makalapit, hindi ka makahingi ng tulong, makabili ng langis sa kanila. Marami man silang imbak na langis. Kung talagang kaibigan mo, pagbibilang ka niyan, kahit man lang sa mga hanggang 6 na buwan, o kahit 3 buwan na lang. Kaso, hindi mo rin malapitan kasi inuuto ka lang. Ngayon, saan ka lalapit? Sa China na. Nauna kasi yabang mo Luluhod ka rin pala. Eto po ang balita, mga kababayan. Forthcoming. Ayan. Ito ang tugon ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa posibleng joint oil exploration ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea, bunsod ng tensyon sa Middle East, mga kababayan. Yan po ang isa sa dahilan. Bakit po pinag-aawayan yung West Philippine Sea na yan? Inaangkin na ng China, pero wala pang nagmamayari, mga kababayan, mas malakas lang sila, mahina lang talaga tayo, pero tayo kahit paano lumalaban naman. So, eto na, maaari ang magiging tulay para magkasundo uli ang bansang Pilipinas at ang China, mga kababayan. Eto, matindi, sinabi ni Marcos. Kasunod ito ng pahayag ni Bongbong Marcos na tila pahiwatig na ang hidwaan sa Middle East para magkasundo ang dalawang bansa para sa isang joint oil exploration sa WPS, mga kababayan. Ayan na. Siya na po mismo may sabi na pahiwatig na daw po ito sa sa Pilipinas at China na magkasundo na lang. Alang-alang diyan sa gagawing joint oil exploration sa WPS. Kung noon mo pa sana ginawa, di sana bidang-bida ka ngayon sa mga Pilipino, Marcos. Nagmatigas ka rin kasi. Ang China, aminin na natin, mga kababayan, totoo yan, na hinahabol din nila yung WPS na yan dahil dyan sa langis na yan. Yun, sa atin, WPS, West Philippine Sea, kung tawagin sa atin, sa kanila, South China Sea. Parehas tayo may katawagan dyan inaangkin nila yan bilang South China Sea. Sa atin naman, inaangkin natin bilang West Philippine Sea. Isa yan sa dahilan. Yung oil dyan, yung langis dyan. Sana ganito na lang. Junior, wag mo lang patagalin. Habang ikaw pa ang presidente, gawin mo to. Papalakpakan ka ng mga Pilipino. Bahala na, 50-50 kayo dyan ang hatian, okay na. Importante, may sarili tayong langis. Huwag kayo masyadong maging gahaman. Marami na kayong nakuha. Pambihira naman kayo. Sabi nung mga ex-marines. Hindi ako may sabi nun. Sabi rin ni Saldico. Sabi rin ni Gutesa. Marami na daw kayo nanakaw. Di ba, mga babayan? Inabahaba ng pila.
sa China rin ang punta. Kung sino-sinong bansa ang mga pinuntahan mo, niliparan mo, nag-aksaya ka ng milyon-milyon, bilyon pa nga yata, para maghanap ka ng mga investor, walang kumapit sa sinabi mo, walang nagtiwala sa iyo. Kasi hindi ka naman talaga katiwa-tiwala. E paano kapag kakatiwalaan, alam ng mga negosyante na yan kung ano ang ginawa mo sa mga Duterte. Tinulungan ka ng mga Duterte, pinalibing ang tatay mo. Nanalo ka dahil kay Inday Sara. Nilapitan ninyo ni Aimee si Inday Sara. Kasi kung hindi kayo lumapit kay Inday Sara, kayong dalawang magkapatid, halimbawa ang katandem mo noon, iba, hindi ka mananalo, Presidente, Sige nga, ipagpalagay natin kung si Marcos lumapit doon kay Kiko Pangilinan, halimbawa lang, huwag na lang si Kiko, kay Bam Aquino, nagsanib na, pula tsaka dilaw, may mga dilawan pa man din. May mga pula din. Nagsanib lang, dati magkaaway, halimbawa, presidente siya, si Bam ang vice-presidente, mananalo kaya sila? Kaya nga naisipan ni Aimee lapitan, gawing vice-presidente si Inday Sara, kasi alam ni Aimee na mananalo silang dalawa. Yun, mga kababayan. Trinidor, alam ngayon ng mga negosyante. Kaya kahit anong lipad niya, kahit anong pangliligaw niya sa mga negosyante, walang nagtitiwala sa kanya. Ngayon, ang bagsak niya sa China. Baba nga talaga ng pila, sa China pa rin napunta. Hoy, mga loyalista! Ano na? Sino ngayon ang maka-China? Kami, mga DDS? Yan, amo nyo. Sino? Tado pala kayo eh. Ito pa. Ayon sa kalihim, hindi na raw bago ang usaping ito at makailang ulit nang nagkaroon ng pag-uusap tungkol dito pero paulit-ulit nila nabigo dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan. Ay sa hatian yan maliwanag. Yan lang dyan. Yan lang ang dahilan dyan kaya hindi matuloy-tuloy kasi hindi magkaunawaan dahil sa hatian. Di magparaya na lang tayo. Total, ang China naman ang may kakayahan na magbutas dyan eh. Kumuha ng langis sila kasi may mga kagamitan sila dyan. Tayo wala. Nakakaakyat na nga sila ng buwan eh. Ang China eh. Nakakakit na nga sila ng Mars. Tayo wala. Di ba? Gayang-gaya na nila ang US. Di ba? Mas mataas pa nga yata sila ngayon sa US. Ibigay natin sa kanila kung 50 ang gusto, sige 50. Sila naman ang gagawa niyan. Atin din yung lugar dyan. O magtulungan. Di ba mga kababayan? Gano'n lang. Parehas gagastos. Pantay ang hatian, at least mayroon tayong pagkukunan. Huwag na masyadong maging gahaman. Kung magkaroon tayo ng 3 ganyan dyan sa lugar na yan, sa pinag-aagawang lugar na yan, 3 na butas ninyo dyan at maraming laman, sa 50-50, di 150, malaki na yan. Di ba mga kababayan, 350, di ba, saan ka pa maghahanap? Ayos na kauunlad na ng Pilipinas yan. Ang importante lang, maalis muna kayo mga kawatan. Mahirap na. Mahirap na. Kahit na meron na tayong sariling langis, ang mahal pa rin ng gasolina dahil sa inyong mga kawatan. Hindi kami masabi na nakawatan kayo, ha? Yung 18 Marines, si Gutesa, si Saldico, okay? Sinabi lang po sa amin yon. Okay? Joint oil exploration ng PH China sa WPS, posibleng forthcoming. Ayan, mga kabayan, sabi ng DFA. Yun naman pala eh. Pinatatagal nyo pa eh. Sana noon pa para hindi tuloy nagkaroon ng crack ang relasyon ninyong dalawa. Sensya na po, China, sadyang mahina lang po talaga ang kukutin itong isa.
Ito pa, mga kababayan. Tingnan nyo kung gaano katanga, ha? Tingnan nyo gaano katanga. Ay, nako. Kinakailangan pa ba talaga itong pag-isipan? Ito. Ayan. Sinisikap ng administrasyon na ma-secure ang fuel supply mula sa Russia. Ayon kay Bongbong Marcos pa rin, mga kababayan, ha? Russia is not a traditional supplier of crude oil to the Philippines or any energy supply, but we are exploring that as well. Basically, we are trying everything to secure supply because that's the one thing that we can do about. Ayon po yan kay Junior Bangag, mga kababayan. Ito pa, nag-i-import sa bansa ng refined fuel mula Japan at Korea habang oil naman sa Malaysia, mga kababayan. Ang sabi ho rito, pinagsisikapan, mga kababayan, ng administrasyon na ma-secure ang fuel supply mula Russia ayon kay Junior, mga kababayan. Pinagsisikapan nila. Sa palagay ho ninyo, kahit ba pagsikapan nila, mga kababayan, bibigyan kaya tayo ng Russia? Ha? Gayong yung gamit na gamit sa kanila ngayon itong langis. Dahil meron pa po silang pakikipaglaban sa Ukraine. Kailangan po ng mga sasakyan nila yan. Malaking bansa ho sila. Bakit doon pa tayo lalapit sa Russia? Meron namang kalapit nga ang China. Kahit pa pinagsisikapan ho nila ito, mga kababayan, kung ayaw po ng Russia, wala ho sila magagawa. Hindi ko po sinasabing ayaw ng Russia. At hindi ko rin po sinasabing, sinabi na mismo ng Russia na ayaw ho nilang magbigay ng gasolina. Pero isipin na lang po natin, nasa kaguluhan din po ang bansa nila. Meron pa tayong crisis sa gasolina, sa crudo. Halos buong bansa tinamaan yan. Maaaring sila hindi na rin makakabili. Sino lang ang nakakabili ngayon? China. Sino kalapit ng China? Ang Russia. Magkaibigan niyang dalawang bansa na imposibleng walang China o walang walang crudo pumapasok sa Russia mula sa China. Meron yan, mga kababayan. Kaya sa China dapat tayo lumapit kasi sila lang ang pinadadaan ng Iran sa Strait of Hormuz. Kahit papagsikapan nila, wala rin kwenta yan.